All right. Good morning. Yes, welcome Hello, to our everybody. next episode ng Tina Talks DJ Brian. Kumakaway na siya pero hindi niya alam, hindi ko pa siya ipapakita sa mga punto nito. Ay, okay. Ay, wala pa. Hindi pa nakikita. Okay. Oy, Pala yun shout na. out. Shout out pala tayo. May pa-shout out. Shout out tayo kay Ate Nice. Pinapakinggan niya daw at pinapanood yung ating mga episodes. Yes. Yeah, At oh. oo, at feeling niya daw Sa kausap niya rin Siya. tayo. Yes. So, Hello, but Ate Alex. yes, hello. And for today's episode, we are going to talk about a very timely and very relevant topic. Ako siguro, parang Monday to Wednesday lang ata siya, no, kuya? Hindi siya everyday. Oo, oo. Yes. Hindi ko alam So, kung kulang may... kasi ginagawa ko siyang podcast ko eh. Habang Okay. nagtatrabaho, ginagawa ko siyang podcast ko. Nakikinig ako ng hearing. Alam mo naman nating lahat ngayon, we have a existing na hearing against the impeachment trial sa Impeachment ating trial. vice president. Yan. Ako no, nakikinig ako, of course, we want na maging maging updated sa mga pangyayari sa ating bansa. But at the same time, gusto ko actually matuto kung paano mag-usap yung mga lawyers, yung mga senator judges, na kapag may mga ganito pala, nagiging senator judges na sila. Iba na yung kanilang Yes. title and everything. Yung mga role, paano sila magsalita, mag-articulate ng mga batas-batas, and ganyan. So, but Okay. dahil hindi naman tayo dito patapatalinuhan at lawyer-lawyeran, nag-invite tayo ng someone is a lawyer, a real lawyer. Totoong So, lawyer yan. Pero wala yan sa trial ni Vice President. wala siya sa trial ni Vice President. Wala, kasi ayaw natin maging bias dito. Okay? Kani. Yes. one-sided. Salita na siya. Of course, this person is someone na close sa ating dalawa. Kaya sabi ko, paano ba natin siya i-introhan? So, ito daw yung the best intro para sa kanya. Isa siyang dating nangarap na maging artista. However, siya ay nauwi sa pagiging isang forestry na nagtrabaho siya sa government for quite a year, diba? Under DNR. Hanggang ngayon. Oh, okay. So, pinuntingo na yung practice niya doon pala. So, from pagiging artista to a forester and now a certified lawyer. Walang Yes. iba, si Attorney Palome Atienza Gregas. Hi, Attorney! Hello. Hello! Welcome, attorney. Yeah. Thank you so much. Concerned po kami. May concern agad. Ay, consultation pala. Ano? Consultation. Ako personally, very interested ako kung paano nagiging stay calm ang buong hearing even though alam natin na based on their statements na binibitawan, maraming mga disagreements. 'Di ba? Parang hindi naman talaga mawawala yun eh. So our topic is how to disagree without losing your cool. 'Di ba? Ano ba yung lessons on Nako. professionalism from the courtroom to everyday? And of course, it is applicable to our everyday lives. Okay. So before that, pabatiin muna natin si attorney. Hello, attorney. Good morning. Hello po. Kumusta po ang buhay-buhay? Mukhang galing ka pa sa tree planting. Opo. Nakaligo na ako after naligo ako agad dahil may speaking English. Speaking English! May guest pala. Ayun. Oo. So, tanungin natin si attorney ba, ay talaga nga bang isa siyang isa sa mga lawyers na talagang kalma kapag dumarating yung mga heated arguments. So, pag may mga debate, may mga confrontations. Ang personality niya ba, siguro gusto kong tanungin, before ba siya maging lawyer, ang personality niya ba ay gano'n na rin? Kalma na rin ba siya? Or napapractice ba to along the way kapag pumasok ka sa law school? So yun, attorney, ano natin yan? Ako personally, hindi talaga ako. Tarantahin talaga ako.
Parang, ganun ako, ngarag, parang ganun. Pero sa law school, ganun din, ngarag din. Ngarag din, lalo everyday recitation, ganyan. Pero, ano, na kapag kasi natawag ka na, ganyan, nag-start ka ng magsalita, nawawala siya along the way. So, yun, parang ganun siya. Pero, pero ako personally, hindi ko pa naman na-try na yung sa trial talaga, sa court litigation, ganyan. Pero na-try ko lang is nag-appear ako for my notarial commission hearing. And ganun pa din, kabado pa din. Kabado pa din ako. And yung kalmado, hindi, parang internal siya na kaba. Pero outside, lang tayo, compose lang, ganyan. Hindi, parang hindi mo, parang i-mask mo lang siya, hindi siya nagma-manifest sa labas. Siguro konti, nanginginig yung boses sa umpisa, pero yun. Siguro typical yun sa isang tao na we can face them na parang okay lang, kaya natin to lahat, pero deep inside kumakabog talaga yung dibdib mo. Pero ang tanong ko lang, habang pinapanood natin yung Senate hearings or yung mga minsan kung saan yung mga ganyang merong mga ganyang debate, we see na yung mga lawyers o yung mga senator judges nagdi-disagree sila and still trying to remain professional, lalong-lalo na sa mga lawyers, no? Kasi minsan may mga nakikita tayo mga senator judges na hindi naman kalma. Hindi talaga sila kalma, di ba? So is staying calm something lawyers are formally trained to do? Napagpraktisan nyo ba to nung kayo po ay nasa law school? Staying calm. I think hindi talaga siya, siguro, wala siyang subject na how to stay calm, ganon. Okay. Pero in the years of studying, yung years of recitation, of siguro konting reporting, ganyan, parang nade-develop siya as you go along. Kasi, parang nasasanay ka eh. Hindi siya talaga yung parang nai-immune ka na hindi ka, kagaya ko, di ba sabi ko parang sa hearing na inatinan ko, ganyan, kumakabog pa rin yung dibdib ko. Pero, it's something na parang parang na-immune ka na kailangan kalmado kasi there are things na kapag tinanong ng judge, kailangan masagot mo siya ng parang responsive ka doon sa hinihinging question or doon sa tanong, ganyan. And yun doon sa yung kanina nabanggit na yun sa impeachment, ganun. Ayun, kalmado lang sila kasi meron ng parang train of thought na ito yung hindi pwedeng parang mawala ka sa landas nung Okay. So yun, may sinusundan ka or meron kang goal na ito yung kailangan nating i-establish. Ganun. So, parang Kasi in an ordinary from a perspective ng ordinary listener na katulad ko, siguro kapag binabanatan na ako ng prosecution, halimbawa nasa depensa ako, o kaya ako yung nasa depensa sila, ako yung prosecutor, parang hindi ko kaya maging kalma. Parang, alam mo yun, parang magiging reactive ka talaga sa mga sinasabi nila. Teka muna, hindi tama kaya mga sinasabi mo. Bakit ganyan? Bakit, di ba? Lagi na lang, order in the court, Mr. Carlos. Oo, bakit si Senator Cheese ay baka ano na yun, di ba? So, ibig sabihin walang lesson 101 na sa pagiging kalma. wala po. Wala. Wala. Parang develop mo lang siya within you na kahit kabado ka, kailangan mo rin kumalma. Parang ganon. Generally speaking, no, ng mga lawyer ganun sila. So parang yun na nga, para siyang naging of course, siyempre may exception lagi sa rule. May mga talagang siguro reactive din and all, pero most of them parang kalma. Oh, Siguro kasi kapag nasa ganun ka, professional setting siya and ako as a lawyer, I keep in mind na yung opposing counsel, ginagawa niya lang din yung work niya, like me. Na yes. yung work niya is to advocate para doon sa rights ng client Ayun niya, na. which is also mine. So, hindi talaga ako totally like advocate ko yung client ko. Parang nandun tayo sa rights. So, nakadepend tayo.
dun sa ano ba yung meron tayong legal basis, meron ba tayong evidence. So yun yung ilalaban natin. Pero not necessarily na personal yung atake natin dun sa kaya din siguro yun yung isa siguro sa ano na kaya kalmado ganyan kasi hindi mo naman personal na may beef ka dun sa Pero kalaban may, na pag may nagsislip on, may nagsislip na mga reactions. Ay, di ba? Meron. Ganon. Meron yan nung hearing. Sabi niya, well, parang in English, pero parang sabi niya, yun ang sabi mo. Parang ganon. Nag-react sabi ng niya, ganon. napanood ka. Parang ganon. Pero I Parang agree ganun. na sa sinabi ni Attorney May. Kasi during the first day ng hearing, nung nakita yung mga lawyers, parang binigyan siya ng emphasis nung isang broadcast company na kung saan ako nanonood ng live is parang nagkamayan sila, they remain professional na Yeah, parang oo, sinasabi oo. nila na they're still friends outside this itong pinagdidiskusyon na nila outside this hearing kasi ginagawa lang naman nila yung trabaho nila. I And think yun yung isa sa best these are good lawyers, di ba? So parang yeah. talagang And talagang mga matatalino, nakita mo naman, Oo. kuya, di ba? Parang wala ring tapon, di ba? Lahat may point of view din na meron din talagang sinasabi. At gusto ko yung point ni Attorney May na parang hindi dapat talaga hindi ka based doon sa dinedepensahan mong tao, kundi kung ano yung right, legal basis yon. Yun yung right term na sinabi ni Attorney May na, Oo. yeah. So ano yung techniques? Siguro manghingi tayo ng konti kung meron man ano. Ano ba yung technique o mindset na Kasi galing sa kailangan natin maging kalmado. Oo, parang gano'n parang tayo, Pero sa parang ordinary ganun sana. people, Attorney Way, Oo, even when emotions are running high, ano na yung paano ka magiging kalma? Oh, Kalma lang, babe. kala lang be. Ano ba? Technique? Kung sa real life kasi medyo ano, no? Depende siguro sa situation. Pero yun nga, hinga ka munang malalim and then is ano ba, iba-iba, walang specific na ano. Hmm. Ano lang, yung ikaw general lang. personally na lang siguro sa'yo, paano mo pina-practice yung staying calm kapag meron ka mga nakakausap na yung mga thoughts niya is against your beliefs, your principles. Oo, kasi si May pagkatapos ng isang sitwasyon, pag wala na siguro siya sa harap, dun sa magraran. Doon niya ilalabas. Oo. I think magandang strategy yun. But while you are in front of that person, paano mo kinakalmado ang sarili Oo. mo? Even your Ano? facial expression. Alam, may subtitle Yung yung na mga sinasabi niya, nagro-roll siya ng eyes. subtitle yung mukha ko. Pero siguro yung staying calm, tas pag may kausap ako na parang hostile, ganyan. Lalo sa office, kasi sa government ako, 'di ba? So, hindi talaga maiwasan na may mga clients na mainit na yung ulo, ganyan. Kakausap niyo pa lang galit na siya. Ang dati, nung past life ko, ano, parang hindi talaga naiiwasan, hindi siya lumalabas talaga yung ano ko. Pero recently kasi parang nag-training ako ng mediation ng ganyan. So doon natutunan ko yung non-adversarial communication and yung kung paano mo sabihin yung things differently. Parang iba yung pagkakapackage mo ng words and then yung 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 tone, kung paano, yung choice of words, yung tone. Ang training Kasi yan, attendan nga. maganda. Char. Maganda talaga siya, ina-advocate ko na siya. Char. Yun, tapos, yun, gano'n na. And napansin ko na kapag yun yung ina-apply ko, yung technique na yun, kumakalma yung kausap ko. Tapos, nare-reach namin yung kung ano ba talaga yung problema, ano yung gusto mong mangyari, gano'n. Minsan kasi parang namamask lang siya nung iba pang mga circumstance na nagpatong-patong na hindi mo na malaman kung ano talaga yung problema. Pero yun, kapag ganun yung approach, most people talaga
nag-open up, ganyan. So, nase-settle kung ano man yung problema or gusto nilang Sorry, pwede ba mangyari. natin sabihin kung ano yung pangalan ng training? Yung training, Mm-mm. yung training ay for, ano talaga siya, for alternative dispute resolution. Kasi, Ano lang siya, specifically designed for lawyers. no, Hindi lang. kahit sino pwede mag-ano. Kuya, Oo. atang tayo dyan. Tapos ito siyang, Ayun, ayun, ito being siyang, by civil service o hindi naman? Saan ah, training? Training Anong siya ng... requirements? Oo. Para ito sa amin maka-join. kasi, for DNR employee siya. Kasi yung DNR, meron, di ba syempre may mga land conflicts, hindi siya nawawala, ganyan. So may mga agawan lupa, boundary, sumobra, ganyan. Before pa umabot sa court or before umabot sa mga complaint, ganyan, sinesettle na siya. Yung unang step is meron kaming alternative dispute resolution. So, doon pinag-uusap, mediation. Yung ginagamit na mechanism is values-based mediation. Tapos, tinuruan kami doon. Actually, bukas pa alis ako. Meron kami practicum para doon. Mag-handle kami ng actual cases. Pero Amazing, yun, may application talaga. yes, tapos may ano siya, oath-taking kasi kapag natapos mo yung training, parang accredited ka ng DOJ. DOJ ba? Oo. Na pwede Akala kang ko, pagtapos mo mediator. mag-training, mag-oath taking ka, na never ka nang hindi magiging kalmado. Yun. Ayun, ganun. Okay. Yun. So, Actually, doon this... tinuruan. Ganun. Ay, ano ba? Sige, Yun. go. So, yun, parang tinuruan, tas nag-ano kami din, nag-workshop, ganyan. Parang, ano kami, role-playing. Halimbawa, ako muna yung mediator, tas yung iba kong kasama sa training, sila yung parties. Tapos, yun, parang tuturuan, ano ba, yung proper na, yung words, choice of words, paano mo yan, para ma-dig into mo kung ano talaga yung gusto ng parties, tapos mag-come into settlement sila, parang ganun. So yun, parang ganun din in dealing with people na parang hostile. Kasi syempre, usually ganun eh. Di ba pag yung parties may conflict, pareho yan silang mainit ang ulo. Magsasalita pa lang yung isa, galit na yung isa. Yun, pero ayun, as a mediator, parang it's our job na parang i-shift sila or i-shift sila na papunta sa future. Future yung thinking na ano ba yung gusto nating mangyari? Masettle ba natin? Ano yung gusto mo? Ano yung gusto niya? Yun, parang ganun. Mag-come up ng solution. Maganda yung sinabi mo, Attorney May, na yung mediation na nangyayari. Kasi sometimes, in a discussion, hindi naman kailangan laging maging argumentative ka para manalo ka, right? Dapat ang focus is, or yung goal natin is to solve a particular problem. And that is Yeah. and yan yung pinaka magpapanalo doon sa discussion. So, you said a while ago, actually, akala ko talaga na part ng training, nang habang nasa law school ka, part siya ng curriculum ba? Yung pagiging kalmado, kumbaga meron kayong mga practice kung paano kayo makikipag-usap, paano kayo, alam mo yon yung inside the court happenings. Akala ko may ganun talaga. Yung pala, No. you mentioned that it's, dinada-develop mo na lang siya along the way. Yes. So, siguro, I think what you're trying to say also is yung having the right mindset na whenever you are in an argument or discussion, you focus doon sa solving the problem instead of pushing your argument na ito dapat ang mangyari. Diba? How can you ano po? How can you apply that tingin mo sa mga ordinary people, like family problems? Sabi mo nga kanina, you're handling yung kaso sa lupa ng mga pamilya. Napaka-common yan, no, dito sa Pilipinas. Yung nagganong ka lang ng konti sa muhon, talaga namang kasuhan na tayo dito. Alam mo yan actually. Diba? So, how, based on your observation, no, sa mga families na nakikita mo, paano silang nakikipagtalo or nagtatalo So, yung may mga right sila sa dispute. lupa. Yes, paano mo sila napapa-calm or paano mo sila nalilid towards that goal na hindi po natin kailangan mag-away, mag-argue dito, kailangan po natin mag-solve ng problem. Yung una really is to really listen sa kanila. Kasi
doon mo ma-identify kung ano talaga yung root problem, kung ano yung gusto niya. Kasi halimbawa, like sa families, di ba? Halimbawa, magpinsan or magkapatid, nag-aagawan ng lupa, ganyan. Minsan, hindi naman talaga problema sa kanila na sumobra yung pagbakod nung kapatid nila or ng pinsan nila. Ang problema talaga is dahil parang isang beses, may isang party, hindi sila inimbita. Or basta parang gano'n, na hindi maayos yung relationship nila. Sa Medyo kanila, history. yun. Alam So, history. parang gano'n na you have to listen to them kasi by listening, dun mo matatanong yung right questions para ma-lead ka dun sa kung ano talaga yung pinaka-problem, yung root problem. And then, pag na-identify na yun, that's when makakapag-usap na kayo, makakapaglatag na, ano ba yung gusto mong mangyari, ano yung gusto mong mangyari, ganun. And then, mag-come up na ng win-win solution, siguro kung ano man yung gusto nila pareho na okay sa kanila, ganun. Oo, sometimes pala yung existing na problem or concern nila is hindi lang talaga pala yun. Meron pang mga Hindi siya alam sa backstory. Oo, kailangan pala inaalam din yun. So, ibig sabihin, Oo. minsan, pag meron tayong disagreement sa isang tao or meron tayong hindi magandang emotion sa tao, we need to self-check na yun lang ba talaga yung kinagagalit ko sa kanya, 'di ba? Baka naman may hugot ka pa pala sa mga past Yeah. ninyong pangyayari or ganap sa buhay. Alright. Actually, connection with that, gusto kong tanungin, based sa experience ni attorney, yung sa mga conflicts na yan, particularly sa lupa, dyan sa loob sa DNR, where she is working, bakit maraming tao na I'm sure sa harap niya na ang dami siguro nag-iiyakan dyan and all, di ba? Baka medyo highly emotional yung mga tao dyan. So why do many people become emotional when someone disagrees with them? Ano kaya yung root cause nito? Bukod dun sa sinabi mo kanina na probably it's history based, baka dati na nilang dispute sa mga kamag-anak, yun nga, yung mga hindi na imbitahan, or somehow hindi hindi nakipaglamay nung mamatay si ganito, yung mga ganyang bagay. So bakit kaya na nagiging very emotional yung mga tao pagdating sa mga ganyang bagay? I think siguro kasi it doesn't align with who they are deep inside. Na parang, ganito yung ginawa mo. Pero, halimbawa, yun nga, parang sige, hindi nakipaglama yung kamag-anak or yung friend, ganyan. Pero kasi for me, kung sa akin yung ginawa, I would be there for you. Parang gano'n. Na parang in conflict siya sa pinaka value nung kabilang party na parang Okay, so na parang kung ako kasi yun, ganito yung gagawin ko eh. Kung sa akin yun, hindi ko yan ibabakod ng sobra eh. Parang ganun. So parang conflict yung values nung nila. Kaya siguro parang yun yung nag-uumpisa kung bakit ganun. Ganun. is it possible to strongly disagree with someone na kahit na pwede mo pa rin silang respetuhin? Pwede ka Ah, disagree sa kanila. disagree. Ito pa rin. Siguro. Parang it depends kasi, it depends, 'di ba? Kung yung person na yon is someone na may relationship ka, 'di ba? Parang if you strongly disagree with that person pero love mo siya and may relationship kayo, siguro parang you would take time para intindihin siya or gusto mong masettle ninyo yun, yung disagreement na meron kayo. Pero if the other person is someone na random lang, parang hindi ka naman nag-share, wala kayong parang shinare na struggles, ganyan, or moments, ganyan. Parang, okay lang na okay, hindi disagree tayo, hindi naman kita love. Pero sa professional setup, Ah, katulad ng nasa Senate, ah, you strongly disagree also with someone, yung sa kabila, yung nasa depensa. Halimbawa, yung depensa, nagdi-disagree sila sa sinasabi ng prosecution. Pero
nire-respeto pa rin nila, nakikita nga nila ng kakamayan, etc. So, is it really, really possible? Yes, for professional setting talaga po. Na lalo na for lawyers, no? Kasi yun yung nature ng job eh. It's very adversarial. So kailangan mo talagang i-advocate. Ito yung tama. Sila meron din silang side nila. Pero okay lang. Kasi trabaho lang talaga. Unless merong mga side comments na parang disrespectful na or gano'n na below the belt, yun, parang iba na yun. Kanina na-mention mo, Attorney May, yung importance of listening before responding. And sabi mo nga, madali siyang i-apply in a professional setting. 'Di ba? Kasi siyempre, kailangan nating maging professional sa lahat naman ng trabaho natin. But ako kasi naniniwala na we should apply kasi ikaw, for sure, masasabi mo, Attorney, na maganda naman yung nagiging output or outcome if we apply this na pagiging kalmado in every conversation na nagkakaroon ng disagreements. And we cannot avoid disagreements in life, di ba? Hindi lang yun na nangyayari sa professional settings, even sa mag-asawa, sa magkakapatid, sa magpapamilya, lagi may ganun. So how can you convince siguro the ordinary people na sabi mo nga, lalo na yung sa field mo ngayon, attorney, marami kang cases na family yung hinahandle mo. So even ikaw on your end kasi you are representing yourself professionally, pero sila parang away, pamilya, ito eh. 'Di ba? So how can you convince siguro the ordinary people to practice this, staying calm, or yung sinasabi mo nga kanina that you listen first before you respond? And how does this help us in general sa ating everyday life? Siguro kasi parang no matter how small or big talaga yung problema, if only people know how to communicate na non-adversarially, choosing the right words, yung tone. Minsan kasi maganda talaga naman yung intention. Kaya lang the way that we deliver yung siguro yung demand or yung request, doon nagkakaproblema, nag-iiba yung reception ng kabilang party or nung kausap mo, ng friend mo, ng family member mo, ng kapitbahay mo, ganun. 'Di ba? Siguro kung halimbawa yung mga magkakapitbahay na nagsobra lang yung bakod, kung yung pagkakasabi mo siguro nung kapitbahay na isa na parang, ay, pre, parang sumobra ka ng bakod. Parang, siguro kesa kung sinabi mo, hoy, ba't mo binakod yan? Sobra naman, sa amin na yan eh. 'Di ba? Parang kung ikaw yung naka-receive nun, 'di ba parang ang tendency mo is mag-retaliate din. Pero, if ganun lang yung pag-approach mo na parang, ay pre, parang sumobra, parang, pwede ba i-check natin? Okay lang ba? Kasi baka magka-problema tayo sa future, pareho tayong gagastos, ganyan. 'Di ba? Pero yun, so, siguro, kung ganun, Gusto mo, wait, pre, lipat na lang natin yung muhon. iwanan yung muhon dun sa kabila, para lang yung area natin. Hindi, ganun. Pero yun, parang kung gano'n, 'di ba? Siguro yung sasabihin ko sa mga tao is, um, mas ano ba 'yun? Makakatipid ka kung marunong kang mag-communicate kasi hindi mo kailangang makatipid ka sa oras. Hindi mo kailangang magreklamo sa barangay, hindi mo kailangang mag-consult sa lawyer, hindi mo kailangang alam mo 'yun. Also, yung sa health mo, siyempre 'pag may stress ka, 'di ba may dinadala kang galit, parang gano'n. So, also, ano pa ba? Relationship mo sa kapitbahay mo, sa family member mo na may problema kayo, ganyan na kinamkam niya lahat ng lupa ng pamilya niya, gano'n. 'Di ba, gano'n. So yun yung mga things na yung mga kailangan natin i-consider na din, 'di ba, before tayong mag-make ng mga rash decision na gano'n na. So yun siguro parang yung time mo, yung resources mo, yung health mo, yun, para yung mga tao na mai-apply nila yun sa kanila pagiging kalmado na wag ka agad-agad na spark ganun, 'di ba? So yun. So, punta tayo sa social media.
Kasi malaking factor din ito, eh. Ang dami natin nakikita din diyan na rants, marami ding andiyan actually yung boses ng mga tao ngayon na parang this is the avenue for them to speak about what they want to speak. So medyo hindi minsan minsan irritating din makita talaga yung mga rants ng nasa social media, no? So tingnan natin yung difference between that and against doon sa real life conversations. So yung civil discourse nito sa digital age ngayon. Bakit po kaya, attorney, ang mga discussion sa social media kadalasan mas nagiging palaban yung mga tao kesa sa face-to-face conversation? Parang mas matapang sila. Siguro kasi ano, syempre yung kaharap mo, screen lang. Parang hindi mo na-take into Tayo, consideration. Ano, sapakan ka. 'Di ba? Sabi nga nila keyboard warrior. Pero in person, hindi mo na kung totoong tao yung kaharap mo, mako-consider mo yung siguro yung gender niya, yung age niya, yung background niya. Makikita mo yun lahat eh. Parang ma-assess mo parang tama ba na sabihin ko to sa kanya, parang ganun. Pero kapag screen lang yung kaharap mo, walang consequences, hindi mo makikita yung reaction niya. Hindi mo makikita na na-hurt siya, na na-offend siya. Kaya parang okay lang, sabihin ko lahat ng gusto sabihin, ganun. Pero kung kaharap mo siya, ay kung ano, kung kaharap mo siya, 'di ba? Parang magiging careful ka. Parang ganun. Kaya sa tingin ko kaya matatapang yung mga tao online. that's Kasi really a ako good. ganun. Totoo, kasi hindi naman sila nakikita eh. At ang hirap actually sa social media kasi wala namang emotions kahit naman may mga emojis. 'Di ba? Hindi mo talaga malalaman kung ano, kahit nga sa Messenger lang eh. Minsan nalalagyan natin ng maling emotion yung sinasabi Yeah. sa atin. Tsaka hindi nila nararamdaman yung weight. Kasi iba kapag nakita mo yung effect ng words mo sa tao, makikita mo agad eh, 'di ba? Pag halimbawa nasa office or sa bahay, 'di ba? Pag bigla kang sumigaw, bigla mong sinigawan yung partner mo, yung kasama mo sa bahay, makikita mo na parang na may effect yung words mo kung paano mo sinabi. Whereas compared sa kapag skin lang, ganyan, hindi mo alam yung effect nun sa tao. So, hindi rin nila nararamdaman yung weight ng words nila. Kaya, Tsaka kaya kadalasan talaga, no, bara-bara lang talaga yung mga tao na parang because gusto kong sabihin, sabihin ko. yes. So ano yung ano mo, advice mo, attorney, dito? Especially doon sa mga kabataan natin, yung mga Gen Z natin, on expressing yung kanilang mga opinion sa online without spreading yung hate tsaka disrespect. Siguro ano, yung golden rule, 'di ba? Na parang do not do unto Ay, others. ay, mali pa yung golden rule 'Di ko. ba? Parang kung yung word na yun ba, ayaw mo siyang ma-receive, huwag mo din siyang i-speak or sabihin sa ibang tao kasi kung ikaw nga ma-hurt ka kung sa'yo yun, alam mong hurtful yun, 'di ba? Bakit mo pa siya sasabihin sa iba? And yun, and always remember yung digital footprint. Hindi siya nawawala. So, we have to be careful sa Ano yung mga digital footprint? 'di ba, yung parang kahit ang tagal na niya, ang tagal lang na-post, nakakakalkal siya, hindi siya nawawala. So, Yan. So, yan. So, dapat talaga naiintindihan natin yan. Kaya nga yung mga miskandal, di ba, hindi na nawala-wala. Totoo, di ba? Kasi nga Yes, legit. wala na. Yes. Even yung mga recent na nangyayari, sinabi ni ganito. Yung ano ba, merong pangyayari ngayon. For example, sa Senate, may dinidiscuss, may sinabi si Senator Judge na ganito. Back in 2015, meron pala siyang sinabi contrary sa sinabi niya ngayon. Nababalikan pa nila. Yes. So, makikita back to you. talaga, yun yung sinasabi ni attorney na digital footprint. Yun. So, Yes. talagang hindi siya na bubura. Mhm. Lalo na media, magaling mag-archive. Bakal. Ah, yung So, post mo nung ano ka pa, hindi pa na-develop yung frontal lobe mo, nakalkal nila.
Oo, Yo. sabi nga nila, di ba, ungkata ng past. Gato naman. Actually, we have a final question sana kay attorney, but I think she was able to answer it na. Yung one lesson na natutunan niya that, she can share to our listeners and viewers, yung golden rule nga. Kung ano yung ayaw mong ma-receive na word, ayaw mong matanggap na emotion, wag mo din siyang ibigay sa ibang tao. Siguro na lang, Mm. siguro instead of asking her yung lesson, ako yung lesson na lang na natutunan ko from our sharing sa episode na to is yung setting, ikaw na mismo yung mag-set ng calm or cool na environment in every discussion. Kagaya yung example niya kanina, yung way of communicating properly. Kung inunahan mo ng kalmado ka, syempre naman, wala naman siguro sira ulong tao na well, siguro yung iba kapag not in the good mood na kalmado mo siyang kinausap tapos sasagutin ka ng pasigaw. Well, very rare naman siguro mangyari yun. But if you set the tone na very calm, yun din yung marireceive mo, di ba? Kasi minsan, na-realize ko nga, paano ako nakuha ko yung gusto ko na umurong siya ng 1.5 inches sa buhon niya. Pero nag-away kami, tapos magkapit-bahay pa rin kami. Hindi na maganda yung environment ko, di ba? Hindi na harmonious yung relationship. Just because of that piece of land na naging very argumentative ako sa kanya na pwede namang pag-usapan. And it takes, yun nga, health, time, finances, sa mga ganyan na mga maling argumentations na emotion yung pinapairal natin. Ikaw, DJ Brian. Ang natutunan ko, listening is key. So, malaking factor pala na nakikinig ka muna bago ka mag-react. Because out of it, makukuha mo na kagad yung mga puntong dapat mong makakuha. And that goes also for the people na nasa nasa digital. Mag-fact check ka muna ng maayos, 'di ba? So, tingnan mo rin muna kung tama bang yung reaction mo ay nanggagaling sa tamang source. Baka mamaya, react ka ng react dyan, actually sa news, ang sabi doon, naputukan ka ng balita. Ibig sabihin, hindi totoo yung balitang natanggap mo. Tapos nag-react ka na nag-react. So, yun, listening is key. Pero, before na tayo mag-closing statement si attorney, gusto ko siguro, para maganda mag-part 2, para doon sa training na inattendan niya, na which she might be able to discuss sa atin kung paano yung kahit na pahapiaw lang, hindi naman syempre Maybe course tips. yan eh. Oo, Okay. tips, guidelines, or advice, mga ganyan. Pwede yan. Maganda yan. Siguro sa Ako, meron ako naisip na closing kasi very trending ngayon yung may sasabihin kang word in different emotion. Oh, ay, remember, Okay. bago naging artista dapat yan. Yes, kaya nga. Kaya sabi ko, hindi pa naman too late, attorney. Pwede pa nating i-practice yung pagiging artista natin. I think the best, yung word or, phrase na sasabihin natin is, yes, I agree. Unahin siguro natin in a happy emotion. Lahat tayo, ha? Sige. Gusto sumali? Kasi gusto ko na mag-artista before. Yung artista yung sa akin. Sige, go. Okay. Yes, I agree. Happy. Okay. DJ Brian. Okay. Ako na? Yes, I agree. Wow. Wow. Ayan. Ako. Yes, I agree. Oh, shit. Yes. Super Attorney. happy. Yes, I agree. Oh. Ay, artista talaga siya. Sige. Okay, ito. Yes, I agree na sarcastic. Mauna ka naman. Nag-internalize pa ako. Sandali. That's okay. Wait. Sarcastic, di ba? Wait lang. Yes, I agree. Nice. Eh? Sige. Yeah. Ako. Okay, ako. Parang hirap. Sarcastic. Yes,
I agree. Ha? Galing naman. Sige, attorney daw, best. Ako. For magic level, I agree. May mata-mata. May pamata-mata. Yes. Okay. Ang last natin ay sad. Oh. Yes, I agree na malungkot. Yes, I agree. Parang happy naman yun. Adi, Ako. kunyari, yes, Sad. I agree. Ayan. Mas maganda yon. Okay. Wow. Ako, sad. Yes, I agree. Pwede. Pwede. Ako. Yung Mami OG Diaz level. Ay, parang galit yun, me. Sad? Yes, I agree. Alam mo, dapat talaga nag-artista ka. Hindi yan sila. Ka nag-lawyer. Sabi ko na eh. Kaya maraming salamat, Attorney May. Thank you na last Thank you. minute naisingit mo kami sa schedule mo. And have a safe travel tomorrow. At pagbalik mo, share mo sa amin, ha? Eh, sige. Thank you everyone. Much. Thank Bye. you. Thank you for Bye. watching and see you on our next episode. Bye! Bye. Bye.